Dito sa pagtanggal kina Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amiana Pangandaman in the middle of this flood control scandal, how does this affect Malacanang? And before that, Ian, BIR Commissioner Jun Lumagi. Yes. Before the rally. So imagine in the span of 1 week, you have taken away 3 key pegs of the cabinet. We're not talking about USEX. We're not talking about Department of Maps and Geology. We're talking about the Executive Secretary, the Secretary of Budget, and the Chief Income Tax Collector of the country. Critical posts. At pinalitan lahat. So what does that tell the common tao? For me, wow, this administration is on shaky, wobbly legs. Alam ko, fight fan tayo pareho, Ian. Pag ikaw meron kang laban at 6 weeks ang training camp, tapos nalaman mo, on the 4th week of training camp, pinalitan ng kalaban mo yung buong coaching staff niya. Pati cornermen niya, sasabihin mo, oh wow, that camp is in chaos. I'm gonna win. That's the message it sends. Pinalitan key positions at this time na may political upheaval, merong crisis of credibility, merong crisis of morality, lahat na ng crisis na pwedeng ibato, tinatanggap ng administrasyon ngayon. Tapos ngayon ka magpapalit at this critical juncture, I think it sends the wrong messages. Hindi ba pwedeng in a way masahihin yung message na yon by saying na this is some sort of house cleaning na talagang tinatanggal namin ito dahil we want to improve this administration. Kaso walang sinabing ganun, di ba? Oh, if the PR was done right, then yes, that could have been spun. They tried to do it. The problem is it seems that there is an untruth pa na lumabas. Kasi sinabi nila, yes, Lucas Bersamin resigned out of delicadeza. And then he came out guns blazing today and said, walang katotohanan yan. Hindi ako nag-resign, tinanggal ako. So mas lalo pang nadagdagan yung crisis of credibility ng ating administrasyon. Bolero pala itong mga to mga ano pala to, disingenuous sila di ba? They're so caught up in these small optics. Ang dami-daming problema ng bansa. Well, it weakened the president. No? Dahil ang pangit ng timing. Di ba? Tinanggal mo ito during this big rally, during this alleged expose. So parang nag-give way ka sa pressure at tinanggap mo na itong mga pinakamalalapit sa iyo na opisyales ay corrupt. Ano itsura? Ano itsura mo nun? Okay. No? Senator, I'd like to parang espouse a different view. Hindi ba pwede rin palabasin naman? Although mukhang hindi naman ito yung talking point sa Malacanang. Pero pwede rin itong tingnan sa angle na hindi. Miski pinakamalalapit sa akin, willing akong i-let go. Willing ako bakit? Baka hindi masyadong mag-hold water yan. Dahil ang galing ng Malacanang sa messaging, di ba? Hindi, kaya nga hindi ko na binigyan sila ng ng benefit of the doubt, diba? Sinabi ko na nga, hindi nila sinasabi 'yon. Pero pwede mong i-spin ng ganun, hindi po ba? Oo. Marami naman talaga pwede. Diba? Pwede namang hindi ka nagpalit ng iyong communications head 6 na beses, di ba? Pwede naman 'yun di ba? Pwede ka namang hindi nagpalit ng iyong executive secretary na little presidents twice. No? Kasi ito Senator, ito napaka-classic nitong binanggit. Ito yung quote, one of the quotable quotes of the former president, si Duterte. Even a whiff of corruption. 'Di ba? Gayariin daw niya. Ito pwede mong spin to this way, 'di ba? Merong whiff of corruption. Tinanggal ko talaga. It's how intelligent people will spin it. Yeah. Of course, may iba't ibang variables in play dyan. No? Pero ayun nga, hanggang ngayon, hindi na play up na gano'n yun. Diba? Hindi ko na problema yan. Pero naisip ko lang, parang, hindi ba basic yun? Minsan yung basic, yun yung pinaka-mataas na antas ng kamulatan. Hindi naman kailangan maging PhD holder ka para maisip mo yun Minsan, common sense is the least common.
Or common sense is uncommon. Yun. Halimbawa, alam naman ni Bersamin, hindi ito nangyari overnight. Alam naman niya, it was beginning to reach him. 2-3 weeks ago, pinag-uusapan na yan. 2-3 weeks ago, pinag-uusapan na whether siya ay papalitan o hindi at sino yung papalit. No? Yung unang testimony ni Yusek Bernardo, dinawit na siya eh. Yeah. Diba? Unang testimony ni Yusek Bernardo, a month ago, dinawit na si Pangandaman through dun sa kanyang close friend, si Trigib, Yusek ng Department of Education. Diba? Nababanggit na yan eh. So, they saw it coming. Pero yung mas fundamental, nagagawa ba nila yung trabaho nila as Executive Secretary? Dahil, inuulit ko, Little President ang Executive Secretary. Siya yung linchpin ng gobyerno. Siya yung first and last line of defense of the President. Siya yung crisis manager, etc., etc. Diba? Tapos, ang naririnig natin for the past month or so, bakit puro mga kamag-anak na yun nandun? Especially yung kanyang grand-nephew, si Adrian, na in-expose ni Ping Lacson. Yung pala yun, hindi ko na idagdag kanina. May expose din si Ping Lacson, di ba? Oh, yung sa PLLO. Na yung mga tao ni BBM ang nag-traidor sa kanya. Di ba? Ibig sabihin... Yung minister-represent siya. Oo, minister-represent siya. Ibig sabihin, hindi yan magyayari sa isang Christian Esguerra. Pero Sen, may ihihirit. Diba? May ihihirit lang ako doon. Kunwari lang ito lang, mag-role play tayo. Hindi ba ako ambisyoso, pero just for the sake of this role play, kunwari ako yung presidente, tapos yung Ronald Llamas, yung pala nag-iikot, ginagamit yung pangalan ko. Nangongolekta, nag-i-insert ng 100 billion. Pardon for my candor. Napakatanga ko naman presidente. Kung hindi ko alam yun. Correct. Diba? What does that make me? Stupid. At dapat na nip in the bud mo na. Hindi mo na kung hindi ka tanga, alam mo na, dapat ay nakakon mo na. Napigilan mo na from the start. Saan na pupunta yung confidential fund ng presidente? Wala ba nagbubulong sa kanya? Pinagkaisahan siya? Walang magsasabi Nadidinig natin, merong gumagamit sa presidente, sa pangalan niya. Kung totoo yung expose ni Senator. Kung totoo. Yung point lang naman, di ba? Pero parang samahan niyo, pinagmumukha niyo tanga yung presidente kayo talaga. Yung sinasabi ko, yung tanong mo kanina, it weakened him. Nag-survive siya, pero in a weakened state. Di ba? Dahil nga nawala yung subjective forces na binabanggit ko. Kahit yung objective condition ay malala. Diba? Next year, lalo lalala ang economy. I presume. Pero dahil nga itong mga ito ay na key elements, no, dun sa balak ng iba na babagsakin siya ay nawala. So, medyo safe siya. For how long? I'm not sure. Pero, depende rin. Ano bang gagawin ni Recto? Ano bang gagawin na pumalit kay Pangandaman? Diba? Will they level up? No? Sa ganitong klaseng landscape? Paano nga, hindi naman talaga nagampalan ni Bersamin yung trabaho ng ES. Yeah. Diba? So, hindi lang ito sa implication ni Bernardo. May problema lang siya as ES. Yeah. Fundamentally. Noon pa natin pinag-uusapan yung Senado, no? Parang former Chief Justice, ilalagay mo sa Executive Secretary position. Hindi yun ang kanyang skill set. Hindi akma Tama, hindi niya skill set yun Diba yung unang press ko niya nagkalat? Diba? Yung sa West Philippine Sea. Oo, di ba? Ang hina niya pagharap sa media. Yeah. Siyempre, isa sa element yun, di ba? Ng pagiging ES. Marami ito sa problema, dapat napigilan. Or nagbuo ka ng magaling na team na kahit may kakulangan ka, pupunuan yung kakulangan mo nitong team na ito. Ito na, diba? Sen, baka mahirapan. Sen, balik rin natin yung situation kanina. Kunwari, ikaw yung presidente, ako naman yung nag-iikot. Ginagamit ko yung pangalan mo. Sabi ni President Edo, mag-insert kayo ng 100 billion. Kunwari, nadidinig mo na yun. Siguro naman, madidinig mo yun, no? Anong gagawin? Ano nga ba yung yung storya ng Alice in Wonderland? Anong sabi nung kumayo? Mad Hatter? Mad Hatter.
Off with their heads! Hindi gano'n ka-literal, ha? Hindi gano'n ka-literal. Example lang naman, di ba? Kung ako yung presidente, di ba? Ang problema kasi, no, assuming na wala siyang kinalaman dito at talagang nagamit lang siya, dalawang bagay. Mahina siya at yung pangalawa, hindi takot sa kanya. Para mag-ikot ng ganyang kalaking insertion, 100 billion, at the very least, hindi takot sa Pangulo. Pero to, ano yung challenge for instance kay Executive Secretary Ralph Recto? Hindi ko na-imagine magiging Executive Secretary yan. Okay. Ano yung challenge sa kanya? Ano yung dapat niyang gawin? Well, crucial ngayon sa gobyerno, sa kanilang survival, into anti-corruption campaign. Pero kung sila ay weakened by concessions, no? Itong mga humingi ng concessions will be strengthened. At kung hindi sila ganun kalinis, at kung hindi sila ganun kagaling, then lalong lalala yung quicksand na tinutuntungan ng gobyerno. No? Halimbawa, na hindi naman mangyayari. Halimbawa, kung tayo yung nilagay sa mga posisyon, nag-negotiate halimbawa, si Shelo Magno, ating bossing, no? Pasok nyo to, itong dalawang ito. No? Kahit pa paano, meron tayong minimum reforms na gagawin against corruption, against impunity sa loob. Na ngayon ay sentro sa usapin ng survival ng gobyerno. Itong mga humingi ng concession, naglagay ng mga tao sa loob, humingi ng mga policy formulation, etc. Sila ba ay makakatulong doon sa problema ng gobyerno na susing usapin ang corruption? Baka hindi. Which means yung weakened government, no? Which means yung weakened government ay hindi makakaalpas dito sa kanilang crisis. Akala ko, nagigets ko, pero akala ko anti-corruption. Hindi ba, pasensya na, matagal akong namalagi sa kuweba eh. Sa akin kasi, pag sinabi against ka sa corruption, maniniwala talaga ako. Lumot-lumot ka pa dyan eh, no? May mga lumot-lumot ka pa, no? Mukhang tagal mo talaga sa kuweba, no?